Sabi ni Beto de la Rosa, hindi daw credible witness. Etong si Kerwin Espinosa. Wow. Talaga lang. Okay. Siguro, sa puntong ito, mukhang mas maraming naniniwala sa pahayag ni Mr. Espinosa. At sa punto rin ito, mukhang lalong nawawalan ng naniniwala sa inyo, Mr. Bato de la Rosa. Sabi nga niya, kakaiba daw, ibang klase na daw, kasi ang drug lord or etong drug lord daw na ito, ang pinaniniwalaan, or yung tipong etong drug lord na ito, ang kanilang ginagamit para daw idiin ang mga Duterte allies. Sige, tanggalin natin yung salitang drug lord dyan kay Kerwin Espinosa. Pero nakakatuwa na may mga taong malakas na ang loob ngayon para kayo ay idiin, para isiwalat ang katotohanan tungkol sa mga ginawa niyo. Yun po talaga ang ibang klase na ngayon. Dahil tapos na ang paghahari-harian nyo, nagsasalita na po yung mga dating takot, yung mga dating tinakot, yung mga dating hawak niyo sa leeg. Kala niyo talaga hawak niyo ang buong mundo, hawak niyo ang ating bansa. Kala niyo talaga patuloy na maniniwala sa inyo ang buong bansa. Ibang klase na kasi ngayon. Balik natin yan kay Bato de la Rosa. Nakakatawa lang. Nakakatawa actually etong si Mr. Bato. Sabi niya, ang masasabi ko lang dyan kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Oo, madali talagang sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi ni Espinosa. Ang masaklap dyan, kung timbangin niyo pong mabuti, kung titignan niyo pong mabuti, paano yan? Mas maraming naniniwala na taong bayan kay Kerwin Espinosa. At sa inyo po, ulitin ko, paunti-unti, unti-unting nauubos ang mga taong naniniwala sa inyo. May katapusan talaga ang lahat, Mr. Bato de la Rosa. Totoo yan. Kung makapag-istorya daw kasi itong si Espinosa, kung makapagsalita daw, akala daw niya ay kung sino siyang malinis, itong si Espinosa. Speaking of malinis, ilang taon po ba kayong nagmalinis? Ang naalala ko sa puntong ito ay yung malinis, yung nagmamalinis, di ba? Si Bongo, kasi yun yung projection niya sa taong bayan na siya ay malinis. Pero, Diyos ko pala, overseer, tagapangasiwa kung ilan at sino ang nakapatay sa mga biktima ng war on drugs niya. At siya rin ata ang may record kung magkano ang reward ni ganire. Yung mga taong dapat may reward. Yun, siya rin ata, etong si Bongo. So, doon ko na isip, na sinasabing, akala mo kung sinong malinis. Paano kung ibalik sa'yo ng taong bayan yan, Mr. De La Rosa? Akala mo kung sino kang malinis. Akala mo kung sino kang may alam. Akala mo kung sino ka na naghari-harian. Diba? Ibinabalik ngayon ng taong bayan sa'yo lahat ng yan. Bakit siya magagawa-gawa ng istorya? Talaga? Sino po ba ang mahilig sa mga istorya? Sino po ba ang mahilig manira? Sino po ba ang mahilig mag-implicate sa mga taong wala namang kasalanan, pero gusto nyong mawala sa mundong ito dahil tinuturing yung kalaban? Ganyan ang punto ko. Samantalang noon, ang bait-bait niya nung nasa kustudiya namin. Talagang nagbabait-baitan lang si Kerwin noon. Nagbait-baitan siya noon. Wala kasi siyang choice kundi maging mabait sa inyo. Pero ang totoo niyan, you don't deserve na ang mga nasa paligid niyo ay maging mabait sa inyo. Demonyo kasi kayo. Alam namang ituring kayo na or pakitaan kayo ng kabaitan. Kaya lang kasi ginawa niyo ni Kerwin Espinosa dahil nanganganib ang buhay niya, dahil iniipit niyo siya, at dahil hawak niyo siya sa liig. Ngayon na hindi na po, pasensya na. Diba? Ganyan ang buhay, Mr. Bato. Totoo yun. Kung sobrang dami ng kalimonyohan at kawalang hiyaan ang ginawa niyo, hindi na kayo makakaahon talaga. May mga tao na kahit papano, after gumawa ng kalimonyohan, kabulastugan, may remorse diba? May remorse. May, alam mo na, may remorse may pagsisisi. Pero sa puntong ito, kayo pa po yung nagmamayabang. Good luck!